Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 301, Kabanata 301, ang nakatagong kamay sa likod ng eksena. Kuya Jenkins, nandito ka na. Napangiti si Galindo nang bumagsak ang tingin niya kay Manuel Bennett. Nang makita si Manuel, huminto si Galindo, nagulat, Kuya Jenkins, ito ba talaga ang nagpagaling sa akin ng binatang ito? Sumagot si Shridan Jenkins, sa napakaraming saksi, hindi kaya ito. Tumango naman sina Danbam, Stephen Grant, Croce at iba pa bilang pagsang-ayon. Nasaksihan nila mismo ang pagtrato ni Manuel kay Galindo. Walang puwang para sa pagdududa. Agad na bumangon si Galindo sa kama at lumapit kay Manuel. Yumuko siya ng malalim at nagpahayag ng pasasalamat, salamat, Divine Doctor, sa pagligtas sa buhay ko. Nang makitang nakakalakad na si Galindo, natigilan sina Danbam, Stephen Grant, at ang iba pa. Alam nilang nitong mga nakaraang araw, nakarite si Galindo, hindi man lang magising, maglakad pa. At ngayon, matapos lamang magpagamot ay nakapaglakad na si Galindo na ikinagulat ng lahat na naruroon. Tinulungan ni Manuel si Galindo na makatayo, pinasisigla siya, kaibigan ka ni Mr. Jenkins, at sa makatuwid ay kaibigan ko, Manuel. No need for thanks. Tumingin si Galindo kay Manuel nang may paghanga at paggalang. Pagkatapos ay bumaling siya kina Danbam, Stephen Grant at sa iba pa, ano pa ang hinihintay mo? Magpakita ng pasasalamat sa Divine Doctor na ito. Salamat, Divine Doctor. Si Danbam, Stephen Grant at ang iba ay taos-pusong nagpahayag ng kanilang pasasalamat habang nakayuko. Sila ay may lubos na paggalang kay Manuel. Sabi ni Danbam, Mr. Bennett, bigyan mo ako ng account number. Ililipat ko agad ang remuneration sa account mo. Sumagot si Manuel, maaari mong talikuran ang kabayaran. Dumating ako upang makipagkita kay G. Galindo upang humingi ng pabor sa kanya. Natawa si Galindo, Mr. Bennett, niligtas mo ang buhay ko. Kailangan kong bayaran ang kabayaran at obligado akong tulungan ka. Dagdag pa ni Shridan Jenkins, Mr. Bennett, hindi na kailangang maging mahinhin sa kanya, kilala siya bilang Harry ng Bato, sa pangunahing bansa at napakayaman niya. Tumango si Galindo bilang pagsang-ayon, tama si Kuya Jenkins, hindi mo na kailangang maging mahinhin sa akin. Walang ganang sumang-ayon si Manuel, sige. Nagkwento siya ng account number kay Danbam. Agad na tumawag si Danbam sa telepono at naglipat ng $500 milyong sa account ni Manuel. Sa panunood ng mga paglilitis, si Cohen Cooper ay napuno ng inggit at sama ng loob. Si Galindo ay nag-survey kina Cohen Cooper at Croce at nagbilin, Danbam, itong dalawang doktor na ito ay nakarating na dito. Hindi naging madali para sa kanila. Bigyan mo rin sila ng kabayaran. Oo. Tumango si Danbam at iniutos na ilipat ang $5 milyong kay Cohen Cooper at Croce. Salamat, Mr. Galindo. Croce expressed his gratitude, then turned to Manuel, Mr. Bennett, your skills really amazed me today. Sa susunod na nasa Flower Flag Country ka, maaari mo akong kontakan. Sisiguraduhin kong aalagaan ka ng mabuti. Pagkatapos ay inabot niya ang isang name card kay Manuel. Tinanggap ni Manuel at tiniyak sa kanya, kung may pagkakataon ako, tiyak na bibisitahin ko ang Flower Flag Country. Pagkatapos noon, umalis si Croce kasama ang kanyang pangkat. Malamig na tanong ni Cohen Cooper kay Manuel, anak, sasali ka sa 9th Medical Conference na gaganapin sa East Nation, di ba? Oo. Tumango si Manuel. Sumagot si Cohen Cooper, pagdating ng oras, kami mula sa Hans Medical Gate ay magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na mga kasanayang medikal at kung sino ang isang tunay na Divine Doctor. Ngumiti si Manuel, great, I'm looking forward to it. Ngumuso si Cohen Cooper at umalis kasama ang kanyang mga alagad mula sa Hans Medical Gate. Nang makaalis na si Cohen Cooper at ang iba pa, pinaalis ni Galindo ang lahat, naiwan lamang sina Manuel, Shridan Jenkins, Danbam, at Stephen Grant. Sa likod ng mga nakasarang pinto, lumingon siya kay Manuel at nagtanong, Mr. Bennett, narinig ko na hindi lang ako nalasan sa pagkakataong ito, kundi sinumpa din.
Kinumpirma ni Manuel, tama iyon. Tanong pa niya, maaari ko bang tanungin, Mr. Bennett, anong lason ang ipinailalim sa akin? Sumagot si Manuel, Mr. Galindo, I speculate you were subjected to the 5-grain poison. Ito ay isang talamak na lason na lumalason sa mga tao sa pamamagitan ng mga butil na kinakain araw-araw. Gulat na tanong ni Galindo, ngunit ang aking pagkain ay inihanda ng isang dedikadong chef. Ang bawat ulam ay sinisiyasat bago ito ihain. Paano pa ako nalason? Si Sheridan Jenkins at ang iba ay tumingin kay Manuel, na parehong naguguluhan. Ipinaliwanag ni Manuel, ang aming pagkain ay naglalaman ng mga likas na lason. Habang ang dami ng mga lason na ito ay kadalasang balewala at mabilis na nasira ng ating mga katawan, na hindi nagdudulot ng pinsala. Gayunpaman, kung kumain ka ng pagkain na patuloy na naglalaman ng ilang mga lason, na hindi maaaring masira ng iyong katawan. Ang mga lason na iyon ay namumuo sa paglipas ng panahon. Kapag naabot nila ang mga kritikal na antas at lumabas bilang isang nakalalasong lason, maaari itong maging nakamamatay. Nakikita ko. Matapos marinig ang paliwanag ni Manuel, naunawaan ni Galindo ang sitwasyon. He then asked, Mr. Bennett, nabanggit mo kanina na maldita din ako. Anong nangyari? Paliwanag ni Manuel, Mr. Galindo, naniniwala ako na ang parehong tao ang may pananagutan sa pagkalason at sumpa. Ang pagsisimula ng lason at ang pagpapahayag ng sumpa ay isang pandagdag sa isa't isa, at maaaring tahimik na kumikitil sa iyong buhay. Kahit na ang mga dalubhasang pathologist ay hindi makatuklas ng anuman. Damn it! Naikuyom ng mahigpit ni Galindo ang kanyang mga kamao, galit na nagtanong ang kanyang mukha, sino ang nagtatangkang saktan ako? Mahigpit na payo ni Sheridan Jenkins, Kuya, kailangan mong malaman kung sino ang humihila ng mga string sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito maswerte ka na nandito si Manuel para iligtas ka. Sa susunod, kung susubukan ka ulit ng taong iyon na saktan, maaaring mapanganib ito. Oo naman. Tumango si Galindo at inutusan sina Danbam at Stephen Grant, kayong dalawa, imbestigahan mo agad ito. Gumamit ng anumang paraan na kailangan para malaman kung sino ang humihila ng mga string. Oo. Pumayag naman sina Danbam at Stephen Grant at agad na umalis para isagawa ang utos. Patrick, pumunta ka at imbestigahan mo rin ito. Inutusan ni Sheridan Jenkins si Patrick Kenneth. Oo. Si Patrick Kenneth din, agad na umalis para magsagawa ng investigasyon. Nang si Manuel, Sheridan Jenkins, at Galindo na lamang ang naiwan sa silid, binanggit ni Manuel ang isang maselang paksa, Mr. Galindo, sa tingin mo ba ang salarin ay maaaring isang taong malapit sa iyo? May malapit sa akin. Bahagyang sumimangot si Galindo, saka umiling, it is highly unlikely. Everyone around me is loyal to me. They would not harm me. Tiniyak ni Manuel sa kanya, ito ay haka-haka lamang, kunin mo ito ng isang butil ng asin. Walang problema. Kinaweyan ito ni Galindo at hindi nagtagal ay nagtanong, Mr. Bennett, nabanggit mo kanina na kailangan mo ng pabor. Kahit ano pa yan, sabihin mo lang sa akin. I'm more than willing to help. Dumukot si Manuel sa kanyang bulsa at maingat na kinuha ang spirit stone mula sa kanyang storage ring. Inabot niya ito kay Galindo at sinabing, Mr. Galindo, I heard from Mr. Jenkins that you gave him this jade. Siniyasat ni Galindo ang espiritong bato at kinumpirma, oo, ibinigay ko nga ang jade na ito kay Brother Jenkins. Nagtanong pa si Manuel, maaari ba akong magtanong kung saan mo mina ang jade na ito? Ang jade na ito ay mina mula sa isa sa aking mga quarry. Sagot ni Galindo at saka curious na nagtanong, may problema ba? Kabanata 302, Kabanata 302, ang halimaw sa sinaunang bundok ng Zen. Tuwang-tuwang sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, ang ganitong uri ng jade ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Ilan sa mga batong jade na ito ang mayroon ka ngayon? Gusto ko silang lahat, at maaari mo akong bigyan ng presyo. Walang magawang sinabi ni Galindo, Mr. Bennett, iniligtas mo ang buhay ko.
Kung mayroon pa akong ganitong uri ng jade stone, ibibigay ko sa iyo ang lahat kahit gaano pa karami. Ngunit ang susi ay, wala akong ganitong uri ng jade stone ngayon. Bukod dito, ang sinaunang Zen Mountain kung saan maaaring minahan ang ganitong uri ng jade stone ay tinatakan ko na. Tanong ni Manuel Bennett na may pagtataka sa mukha, bakit mo tinatakan ang bundok, may nangyari ba? Isang dampi ng takot ang lumitaw sa mukha ni Galindo at sinabing, ilang buwan na ang nakalipas. Ang aking mga minero ay nagpunta sa Ancient Zen Mountain at inatake ng isang halimaw habang nagmimina ng mga hilaw na bato ng jade. 12-dosenang mga minero ang pumasok, at sa wakas, iilan lamang ang nakatakas na buhay. Kaya naman tinatakan ko ang Ancient Zen Mountain. Ngunit medyo nag-aatubili pa rin ako dahil ang mga mapagkukunan ng jade sa Ancient Zen Mountain ay sagana, at hindi ko gustong sumuko ng ganito. Kaya sa panahong ito, nag-imbita ako ng maraming masters na supulan ang halimaw sa Ancient Zen Mountain, ngunit walang nagtagumpay. Ilang araw lang ang nakalipas, inimbitahan ko ang isa pang grupo ng mga masters na supulan ng halimaw, ngunit wala pang balitang bumabalik hanggang ngayon, at tila maliit ang tsansa ng tagumpay. Sumigaw si Shridan Jenkins, Diyos ko, kapatid, bakit hindi ko alam ang tungkol sa pagkakaroon ng halimaw sa sinaunang bundok ng Zen? Sagot ni Galindo, pinalilihim ko ang balita, kaya kakaunti ang nakakaalam nito. Tinanong ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, sigurado ka bang may halimaw sa sinaunang bundok ng Zen? Oo naman. Malakas na tumango si Galindo at sinabing, lahat ng nakalabas na buhay ay nagsabing nakita nila ang halimaw. Pero kung anong mga halimaw ang nandoon, hindi ko alam. Natural na hindi nagduda si Manuel Bennett sa sinabi ni Galindo. Dahil may mga espiritong bato sa sinaunang bundok ng Zen, tiyak na makakaakit ito ng mga kakaibang hayop. Marahil ay mayroon ding mga demonyong hayop sa sinaunang bundok ng Zen. Kung mayroon man, maaari siyang makakuha ng demonic beast inner dan, at agad na pumasok sa departing mortality stage. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, maglakbay tayo sa Ancient Zen Mountain. Tutulungan kitang supulan ang halimaw. Ha! Nagtatakang tumingin si Galindo kay Manuel Bennett, Mr. Bennett, masyadong mabangis ang mga kakaibang hayop sa Ancient Zen Mountain, kung pumasok ka, maaari kang mawalan ng buhay. Maghihintay tayo hanggang sa matalo ang mga halimaw sa bundok, at kapag mina ako ng ganitong uri ng batong jade, may magpapadala tayo nito sa iyo. Pinayuhan din ni Shridan Jenkins, oo, Mr. Bennett, huwag kang makipagsapalaran. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, kailangan ko ng ganitong uri ng jade stone ngayon, at wala akong oras para maghintay. Kaya please, Mr. Galindo, dalhin mo ako doon. Ipinapangako ko na matutulungan kitang talunin ang halimaw, o hindi bababa sa iligtas ang sarili kong buhay at makatakas. Napabuntong hininga si Galindo at sinabing, sige, punta tayo dyan bukas ng umaga. Tumango si Manuel Bennett, sige, bukas. Ngumiti si Galindo at sinabing, Mr. Bennett, hapon na po. Dito na kayo maghapunan. Pagkatapos ng hapunan, isasama kita ni Kuya Jenkins sa paligid ng bayan. Sige. Sumang-ayon si Manuel Bennett. Pagkatapos ng hapunan, madilim na sa labas. Sina Manuel Bennett, Galindo, at Shridan Jenkins, silang tatlo, ay kumuha ng isang nakaunat na Rolls-Royce at umalis sa manor. Upang maprotektahan ang kaligtasan ni Galindo, ilang itim na Mercedes-Benz na sasakyan ang sumusunod sa likuran. Paglabas ng mansyon, dumating silang tatlo sa city center. Wala pang 10 minuto, huminto ang sasakyan sa entrance ng isang clubhouse sa city center. Ang clubhouse ay tinawag na Paradise Club, na sumasaklaw sa isang malaking lugar, marangyang dekorasyon, at kabuuang 9 na palapag. Ang mga taong pumapasok at lumalabas sa clubhouse ay nakadamit at may namumukod-tanging ugali, mayaman man o marangal. Ang gaganda ng mga waitress sa clubhouse, at ang gaganda ng mga waiter. Pagkababa ng sasakyan ay pumasok si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa clubhouse. Sinabi ni Shridan Jenkins kay Manuel Bennett, Mr. Bennett, napakaraming pagpipilian sa paglilibang at libangan sa club na ito. Ang una,
Ikalawa, at ikatlong palapag ay mga restaurant, ang ika-4, ika-5, at ika-6 na palapag ay para sa tirahan, paligan, at sauna, at ang ika-7, ika-8, at ika-9 na palapag ay ang Jade Raw Stone Exhibition Area kung saan maaaring gawin ang mga transaksyon ng Jade Stone. Bukod sa 9 na palapag sa itaas, ang negatibong unang palapag ay isang bar, at ang negatibong ikalawang palapag ay isang underground boxing arena. In short, wala kang hindi magagawa dito kung maiisip mo. Napabuntong hininga si Manuel Bennett, no wonder it's called Paradise Club, it really is like a paradise. Tumawa si Shridan Jenkins at sinabing, oo, para itong isang paraiso, nagpapatagal sa mga tao at nakakalimutang bumalik. Tanong ni Manuel Bennett, kaya saang palapag tayo pupunta ngayon? Siyempre, sa ika-8 palapag. Galindo took over the conversation and said with a chuckle, coming to Main Country, if you don't go to the Jade Raw Stone Exhibition Area, it's like coming for nothing. Hindi nagtagal, sumakay ang grupo ni Manuel Bennett sa elevator papuntang ika-8 palapag. Pagkalabas ng elevator, dumaan sila sa isang mahabang koridor at nakarating sa hall. Maraming jade na hilaw na bato ang nakadisplay sa bulwagan, na may kaunting mga tao na nagtipon sa paligid. Karamihan sa mga tao ay pumipili at nagpuputol ng mga hilaw na bato ng jade, at ang nasa sabik na mga tandang ay walang humpay at buhay na buhay. Sabi ni Galindo, Mr. Bennett, kung may makita kang mga hilaw na bato na gusto mo, maaari mo itong i-proseso on the spot. Ang perang ginastos sa pagbili ng mga hilaw na bato ay nasa aking account, at kung mayroon man sa mga ito ay lumabas na may berdeng jade, iyon ay sa iyo. Titingnan ko muna. Tumango si Manuel Bennett at saka naglakad-lakad kasama sina Galindo at Shridan Jenkins. Gayunpaman, pagkatapos ng isang round, si Manuel Bennett ay hindi pumili ng kahit anong jade raw na bato. Tanong ni Galindo, Mr. Bennett, wala ka bang nakikitang hilaw na bato na gusto mo? Nagkibit-balikat si Manuel Bennett at sinabing, ang mga hilaw na batong ito ay masyadong ordinaryo, hindi na kailangang bilhin ito. Mukhang curious si Galindo, marami ka bang alam tungkol sa Jade Raw Stones din? Kuya, hindi mo naman siguro alam to diba? Si Mr. Bennett ay parang Diyos. Minsan siyang pumili ng 36 na hilaw na bato, kung saan 12 ang naging top-grade jade, at 24 na dekalidad na jade. Sinabi ni Shridan Jenkins kay Galindo kung paano pinili ni Manuel Bennett ang mga hilaw na bato sa kanyang pabrika hindi pa matagal na ang nakalipas. Matapos marinig ang sinabi ni Shridan Jenkins, natigilan si Galindo. Bulalas niya, Mr. Bennett, may X-ray vision ka ba o ano? Tumawa si Manuel Bennett at umiling, hindi naman, I just have a keen perception of jade. Sa sandaling iyon. Nako, Kuya Galindo, nandito ka rin pala. Isang boses na nanunukso ang dumating. Lumingon si Manuel Bennett at ang iba pa upang makita ang isang grupo ng mga taong naglalakad. Naglalakad sa harapan ng isang maitim ang balat, mabilog na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ilang mga singsing na batong pang-alahas sa kanyang mga kamay, isang palawit na jade na kasing laki ng itlog ng kalapati sa kanyang dibdib, at isang nouveau-riche style. Sa likod ng nasa katanghaliang gulang na ito ay isang matandang may isang mata at isang grupo ng mga bodyguard. Bumulong si Shridan Jenkins kay Manuel Bennett, ang taong ito ay tinatawag na Zaxi, isa rin siyang jade tycoon sa Main Country, at mayroon siyang 7 jade mine. Ang kanyang impluwensya sa pangunahing bansa ay bahagyang mahina lamang kaysa kay kapatid na Galindo. Ang Zaxi na ito ay palaging gustong maging haring bato ng pangunahing bansa, kaya't nakipagkumpetensya siya kay kapatid na Galindo ng hayagan at palihim. Oh! Tumango si Manuel Bennett. Tumingin si Galindo kay Zaxi at kumunat ang noo, talagang persigido kang multo, kahit saan kita nakikita. Patunay lang yan na tayo ang nakatadhana sa isa't isa. Tumawa si Zaxi at saka sinabing, Kuya, balita ko nakahiga ka sa kama, kumusta ang pakiramdam mo ng mabilis? May balak pa akong bisitahin ka sa loob ng ilang araw. Kabanata 303, Kabanata 303, Playing This Big. Malamig na sabi ni Galindo, Zaxi, ang bait-bait mo talaga, iniisip mong bisitahin ako.
Hindi mo naman siguro mahihintay na mamatay ako ng mas maaga. Kinaweya ni Zaxi ang kamay niya. Hoy kuya, hindi mo masasabi yan. Kompetisyon kami sa isa't isa, ngunit magkaibigan din kami. Sabi ni Galindo, I've never considered you as my friend. May ngiti pa rin sa mukha si Zaxi. Kuya, maaaring hindi mo ako isipin na kaibigan, pero kaibigan lang ang tingin ko sa iyo. Sabi ni Galindo, tama na, itigil mo na ang pag-uusap tungkol sa mga mapagkunwari nitong salita. Ano ba talaga ang gusto mo? Napakunot noo si Zaxi at ngumiti, Kuya, napakasigla ngayon, bakit hindi tayo sumama sa saya? Tanong ni Galindo, paano mo gustong maglaro? Malakas na sinabi ni Zaxi, pumili tayo ng isang jade na hilaw na bato mula sa tatlong palapag na ito ng bulwagan, at pagkatapos ay proseso ang jade sa harap ng lahat. Tingnan natin kung kaninong jade ang mas mahusay, at magpasya kung sino ang mananalo batay doon. Ngumisi si Galindo, gusto mong tumaya sa mga bato kasama ko. Eksakto. Tumango si Zaxi. Tanong ni Galindo sa malalim na boses, ano ang gusto mong taya? Isang jade mine. Malakas na sumagot si Zaxi, at pagkatapos ay sinabing, kung manalo ka, bibigyan kita ng minahan ng jade. Kung hindi, kailangan mong bigyan ako ng minahan ng jade. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nagulat ang buong audience. Diyos ko, direkta silang tumataya sa minahan ng jade, malaki ba sila o ano? No wonder they are on par with the Stone King, they really have guts. Ngayon tingnan natin kung ang Haring Bato ay maglakas loob na tanggapin. Ang lahat ng naruroon ay nagtipon-tipon at walang katapusang pinag-usapan. Napatingin si Zaxi kay Galindo ng mapanukso, Kuya, do you dare to play? Bulong ni Shridan Jenkins, Kuya, ang lalaking ito ay dumating na handa. Huwag kang sumang-ayon sa kanya. Sabi ni Galindo, kung hindi ako papayag, iisipin ng main country jade industry na natatakot ako sa kanya. Lagi akong gustong ibagsak ng lalaking ito, pero hindi ko ibibigay ang gusto niya. Pinayuhan ni Shridan Jenkins, huwag kumilos sa salpok. Hindi ito impulsiveness, ito ay kumakatawan sa aking dignidad. Sagot ni Galindo, at saka humarap kay Zaxi, at malakas na sinabi, dahil interesado ka, paglaruan kita. Great, matapang talaga si Stone King. Tumawa si Zaxi, at kumuha ng kontrata mula sa isang bodyguard, handa na ang kontrata ng paglipat ng Jade Mine. Mamaya, manalo man o matalo, pirmahan lang at handprint para maging epektibo. Nagbago ang mukha ni Shridan Jenkins, handa talaga ang lalaking ito. Malakas na sabi ni Galindo, kahit handa siya, hindi ako natatakot sa kanya. Isang tingin ng pagpapahalaga ang lumitaw sa mga mata ni Manuel Bennett. Gaya ng inaasahan ng main country Stone King, napaka-domineering. Sa sandaling ito, nang makitang sumang-ayon si Galindo, muling nabulabog ang eksena. Alam nila na madalas din silang tumaya sa mga bato, at madalas na nakikita ang mga tao na tumaya sa mga bato, ngunit hindi pa sila nakakita ng sinumang maglaro ng ganoon kalaki. Isang minahan ng jade, iyon ay nagkakahalaga ng maraming pera. Itinuro ni Zaxi ang isang matandang lalaki sa tabi niya at sinabing, ang matandang Ginoo na ito ay ang aking bagong hire na appraiser, isang sikat na eksperto na nagngangalang Gerald Chaplin, na kilala rin bilang Ghost Eye King. Tutulungan ako ni Mr. Chaplin na pumili ng mga hilaw na bato ng jade ngayong gabi. Tumangala si Chenlif Ang kay Galindo na may panunuya, Mr. Stone King, interesado ako sa matandang Ginoo na Golden Pupil King, ng iyong panig. Hayaan siyang pumunta at makipagkumpetensya sa akin ngayong gabi upang makita kung sino ang mas mahusay sa pagtatasa. Mr. Gold, sino itong Golden Pupil King? Curious na tanong ni Manuel Bennett. Sinabi ni Shridan Jenkins, ang Golden Pupil King, na binanggit niya ay pinangalan ng Norman Kay, na siya nga ang unang appraiser sa panig ng matandang kapatid na si Galindo, at siya rin ang unang appraiser sa main country. Minsan, pinutol ni G. Hyatt ang tatlong Emperor Green na bato para kay Kuya Galindo sa loob ng 3 araw, at ang kanyang reputasyon ay umalingaw sa buong main country. Hanggat nakita ni Mr. Hyatt na may pangako ang Jade Rose Stone, tiyak na magbubunga ito ng berde, at hindi siya kailanman nagkamali.
Dahil dito naisip ng mga tagalabas na may perspective eye si Mr. Hyatt, kaya tinawag nila siyang Golden Pupil King. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett bilang pag-unawa. Mayroong hindi mabilang na mga kababalaghan at kakaiba sa mundong ito, at natural para sa isang tao na magkaroon ng mga mata ng perspektibo. Kaya, hindi niya nakitang kakaiba ito. Sinabi ni Galindo kay Gerald Chaplin, si Mr. Hyatt ay nagpunta sa ibang bansa upang hawakan ang ilang mga gawain sa mga araw na ito, at hindi na siya makakabalik sa nakaraan. Pipili ako ng isa pang appraiser na makakalaban mo. Napangiti ng masama si Gerald Chaplin, Mr. Stone King, kung hindi personal na darating si Mr. Hyatt, matatalo ka ngayong gabi. Bumulong si Shridan Jenkins, Kuya, malamang na hindi simple ang matandang lalaki na ito. Kung random kang pumili ng appraiser, baka matalo ka talaga. Kumunot ang noo ni Galindo, ngunit ang susi ay wala si Mr. Hyatt ngayon. Sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, hayaan mo akong makipagkompetensya sa matandang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Shridan Jenkins, oo. Kuya, hayaan mo si Mr. Bennett na gawin ito. Maaaring hindi mas mahina ang kakayahan ni Mr. Bennett sa pagtatasa kaysa kay Mr. Hyatt. Sa pag-step up ni Mr. Bennett, siguradong mananalo tayo. Well, medyo nagdadalawang isip pa si Galindo. Bagaman kinilala niya ang mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett, nalaman lamang niya ang tungkol sa kakayahan ni Manuel Bennett sa pagtatasa mula sa bibig ni Shridan Jenkins, at hindi siya malinaw tungkol dito. Sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, makatitiyak ka. Talagang mananalo ako laban sa matandang ito. Huminga ng malalim si Galindo at sinabing, Mr. Bennett, kung maaari kang manalo laban sa matandang ito, ililipat ko sa iyo ang mga napanalunan mula sa minahan ng Jade. Hindi na kailangan ng Jade Mine. Umiling si Manuel Bennett, dalhin mo na lang ako sa Ancient Zen Mountain bukas. Sabi ni Galindo, Mr. Bennett, walang dahilan para bawiin ang sinabi ko. At saka, ang gusto ko lang ay mukha, at gusto kong basagin ang espiritu ni Zaxi. Sige. Tumango si Manuel Bennett at sumang-ayon. Kuya, nakapagdesisyon ka na ba kung sinong appraiser ang makakalaban mo kay Mr. Chaplin? Nagsindi ng tabako si Zaxi at nagtanong. Lumakad pasulong si Manuel Bennett at malakas na sinabi, payagan akong makilala itong Mr. Chaplin. Ikaw. Tumingin si Zaxi kay Manuel Bennett at biglang humagalpak ng tawa, ang isang batang tulad mo, na hindi pa lumaki ang balbas, ay makakapag-appraise. Mahinahong sumagot si Manuel Bennett, ang pagtatasa ba ay nangangailangan ng isang tiyak na edad? Tumingin si Zaxi kay Galindo at sinabing, Kuya, kung papaalisin mo itong batang brat, mananalo ako ng may kahihiyan. Kung wala ka talagang mapili, dapat ba akong magpahiram sa iyo? Ha. Nagtawanan ang mga tao. Malinaw, wala sa kanila ang may anumang pananampalataya kay Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, alam na alam nila ang mga nangungunang appraiser sa industriya ng Jade ng main country. Ngunit hindi pa nila nakita si Manuel Bennett. Malamig na sinabi ni Gerald Chaplin, Anak, huwag kang gumawa ng gulo dito, tumabi ka. Kahit na manalo ako laban sa iyo, hindi iyon maipagmamalaki. Naramdaman ni Galindo ang pag-init ng kanyang mukha, ngunit nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at sinabing, Kaibigan ko si Mr. Bennett, at mayroon siyang napakalakas na kakayahan sa pagtatasa, na mas mabigat kaysa kay Mr. Hyde. Kaya naman, buo ang tiwala ko kay Mr. Bennett. No way, may kukumpara ba talaga ang batang ito kay Mr. Hyde? Naniniwala ka ba? Hindi. Nagbubulungan at nag-uusap ang mga manunood, walang naniniwala. Kabanata 304, Kabanata 304, hindi kita pababayaan. Lalong lumawak ang ngiti ni Zaxi. Umiling siya at sinabing, Kuya, dahil gusto mong mawala, gagawin ko ito para sa iyo. Little kapatid, hayaan mo akong magpasalamat sa iyo ng maaga sa pagbibigay mo sa akin ng minahan ng Jade. Malungkot na sabi ni Shridan Jenkins, Zaxi, hindi pa lumalabas ang resulta. Huwag kang masyadong mahiyain, baka masampal ka. Tumawa ng nakakaloko si Zaxi, I'm looking forward to this kid slapping my face. Sige,
putulin natin ang kalokohan, sabi ni Galindo. Sino ang unang manggangguan ng jade na hilaw na bato? Kuya, ikaw ang haring bato. Siyempre, dapat kang sumuko sa akin. Isang taksil ng ngiti ang ibinigay ni Zaxi at sinabi kay Gerald Chaplin, Mr. Chaplin, pumili ka muna. Bagamat malaki ang tiwala niya kay Gerald Chaplin, natural na gusto niyang si Gerald Chaplin ang unang pumili ng hilaw na jade upang matiyak ang tagumpay. Hanggat siya ay nanalo sa larong ito, siya ay magmay-ari ng 8 jade mine, tumuntong sa Galindo at magiging bagong main country stone king. Oo. Sagot ni Gerald Chaplin at saka pumunta para piliin ang jade na hilaw na bato. Lahat ng naruroon ay hinamak ang paglapit ni Zaxi. Gayunpaman, sa pag-aakalang nagsusugal sina Galindo at Zaxi sa isang minahan ng jade, naiintindihan nila. Hanggat maaari silang manalo, sulit ang anumang paraan. Walang masyadong sinabi si Galindo at tanging pag-asa lang niya kay Manuel Bennett. Kung talagang natalo siya, kailangan niya itong tanggapin. Sa oras na ito, nang si Gerald Chaplin ay pumipili ng mga hilaw na bato, maingat din siyang pinagmasdan ni Manuel Bennett. Nalaman niya na ang natitirang mata ng matandang ito ay talagang espesyal, na may bahagyang pulang kinang sa loob nito. Marahil ang tanging mata ng matandang ito ay talagang may kakayahang makakita ng mga bagay. Maya-maya, umikot si Gerald Chaplin sa ikapitong palapag ngunit hindi pumili ng anumang hilaw na bato. Hindi nagtagal, umakyat siya sa itaas para pumili pa. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang mahigit kalahating oras, bumaba si Gerald Chaplin. Sa likuran niya, 2 staff ng clubhouse ang may dalang isang millstone-size na jade na hilaw na bato. Here he comes, tapos nang mamili si Mr. Chaplin. Wow! Sa pagtingin pa lang sa ibabaw nitong hilaw na bato, pambihira na talaga. Siguro kinuha ni Mr. Chaplin itong hilaw na bato para makagawa ng top-grade jade. Ang mga taong naruroon ay lahat sa isang mainit na talakayan. Isinaaktibo ni Manuel Bennett ang kanyang heavenly eye at iniskan ang hilaw na batong pinili ni Gerald Chaplin, biglang naramdaman ang isang bagay na nagpalundag sa kanyang puso. Mabuting Panginoon, ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa loob ng hilaw na batong ito ay napakalakas, at siguradong gagawa ito ng top-grade jade. Kuya, bagay talaga ang matandang ito. Sabi ni Shridan Jenkins kay Galindo. Kumunat ang noo ni Galindo at lumingon kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, confident ka ba talaga? Manuel Bennett gave Galindo a reassuring look and said, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang manalo. Tumawa ng malakas si Galindo at sinabing, sige, Mr. Bennett, mamili ka na lang. Kahit matalo tayo, hindi kita masisisi. Kung ikukumpara sa Nagel iligtas buhay na pabor na ginawa mo para sa akin, ano ang minahan ng jade? Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, hindi kita pababayaan. Sa oras na ito, lumapit si Gerald Chaplin kasama ang 2 tauhan, inilagay ang hilaw na bato sa harap ni Zaxi. Pinag-cruise ni Gerald Chaplin ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, Mr. Zaxi, masisiguro kung ang hilaw na batong ito ang pinakamaganda sa 529 na bato sa 3 palapag na ito. Tumawa si Zaxi, since sabi ni Mr. Chaplin, gumaan ang loob ko. Lumingon si Gerald Chaplin kay Manuel Bennett na may mapanlait na ekspresyon, bata, ikaw na ang pumili. Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett at nagsimulang mag-browse sa ikapitong palapag. Gayunpaman, sa kalituhan ng lahat, ang bilis ng pag-browse ni Manuel Bennett ay napakabilis. Sinulyapan niya ang bawat hilaw na bato at saka nagpatuloy. Ilang minuto lang ang inabot ni Manuel Bennett para umakyat. Maaari bang pumili ang batang ito ng mga hilaw na bato ng jade? Sinulyapan lang niya ang bawat isa. Hindi isang matalinong desisyon para sa Stone King na magpadala ng isang hanggal na bata upang mamitis ng mga hilaw na bato ng jade. Ang karamihan ng tao ay nagbulungan sa kanilang mga sarili, lalong nag-aalinlangan tungkol sa mga prospect ni Manuel Bennett. Napabuntong hininga si Galindo at nanatiling tahimik. Sa loob lamang ng 10 minuto, dumating si Manuel Bennett sa ikatlong palapag. Hawak-hawak niya ang isang batong jade na kasing laki ng basketball sa kanyang kamay, bahagyang nakasimangot.
Gaya ng sinabi ng matandang lalaking iyon na si Gerald Chaplin, ang Jade Raw Stone na pinili niya ang pinakamaganda sa lahat ng Jade Raw na batong ito. At ang Jade Raw na bato sa kamay ni Manuel Bennett ay ang pinakamahusay sa natitirang mga bato, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa pinili ng matandang lalaki na iyon. Kung bumaba siya gamit ang Jade Raw na batong ito, tiyak na matatalo siya. Sa pag-iisip tungkol dito, pumili si Manuel Bennett ng ilang Jade Raw na bato na naglalaman ng dekalidad na Jade, hinigup ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob, at pagkatapos ay ibinuhos ito sa Jade na hilaw na bato sa kanyang kamay. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumaba si Manuel Bennett. Nang makita ng lahat si Manuel Bennett na may hawak na isang basketball-size na Jade na hilaw na bato na bumababa, tumingin sila. Tingnan mo, nakapili na rin ang bata. Mukhang may mga kakayahan ang batang ito. Ang Jade Raw na bato na pinili niya ay hindi kasing ganda ng pinili ni Old Mr. Chaplin, pero medyo disente pa rin. Kahit na ito ay disente, ito ay walang pagsala na matatalo. Inakala ng lahat na si Manuel Bennett ay may malakas na kakayahan sa pagtatasa ng mga kayamanan, ngunit matatalo pa rin siya sa laban na ito. Mr. Galindo, I've made my choice. Lumapit si Manuel Bennett. Mr. Bennett, you're really extraordinary. Hindi lang medical skills ang naiintindihan mo, pati si Jade. Pinuri siya ni Galindo, sa kabamantong hininga, pero, sa kalidad ng mga hilaw na bato ng Jade, halatang mas maganda ang pinili ng matandang iyon. Walang magawang sinabi ni Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, natatakot akong mawala sa atin ang isang ito. Si Manuel Bennett ay may kumpiyansa ng umiti, huwag tumalon sa mga conclusion hanggang sa huling sandali. Akala lang ni Galindo ay inaaliw siya ni Manuel Bennett. Hindi na siya nagsalita pa at tumingin kay Zaxi, sino ang mauuna? Mauna na kami. Tiningnan ni Zaxi ang mga tao at sinabing, lahat, mangyaring manood ng mabuti habang ipinapakita ko kung paano manalo laban sa Stone King. Pagkatapos, dinala ng dalawang kawani ang hilaw na bato na pinili ni Gerald Chaplin papunta sa Jade Processing Machine. Tinanong ng Jade Processing Worker si Gerald, Mr. Chaplin, paano ito ipoproseso? Itinuro ni Gerald ang isang bahagi ng hilaw na bato ng Jade at sinabing, cut it directly. Sige. Tumango ang Jade Processing Worker at nagsimulang maghiwa. Nagkukumpulan ng ibang tao sa kwarto. Hindi nagtagal, pinutol ng Jade Processing Worker ang isang piraso ng bato. It's green. It's green. Ito ay Emperor Green, at ito ay Glass Emperor Green. My God, Mr. Chaplin is amazing. Ang Jade Raw Stone na pinili niya ay nagbunga ng Glass Emperor Green. Tumaas at bumagsak ang sigaw ng pagtataka. Nanatiling kalmado ang mukha ni Gerald Chaplin, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang manginig ang mga kamay ng Jade Processing Worker, nagtanong, Mr. Chaplin, paano ako magpapatuloy? Dumampot ng panulat si Gerald, gumuhit ng 6 na linya sa hilaw na bato, at sinabing, diretso mong gupitan ang 6 na lugar na iginuhit ko, pagkatapos ay lagyan ng kulay ang bato. Oo, oo, oo. Ang Jade Processing Worker ay paulit-ulit na tumango, pagkatapos ay pinutol ang 6 na linya sa Jade na hilaw na bato ayon sa mga tagubilin ni Gerald, at nagsimulang bulihin ang bato. Sa maikling panahon, isang kumpletong Glass Emperor Green Jade ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Mayaman ang kulay ng Jade, at ito ay transparent at malakristal. Bagamat mayroong ilang mga dumi, ito ay walang alinlangan na itinuturing na isang top-grade Jade. Kabanata 305, Kabanata 305, nanalo ng mine ng Jade. Ang buong bulwagan ay biglang sumabog sa pananabik. Ito talaga ang Glass Emperor Green, at may pinakamataas na kalidad, 2 piraso na kasing laki ng kamao ng isang matandang lalaki. Talagang kakila-kilabot si Mr. Chaplin. Pagkatapos ng gabing ito, tiyak na matunog ang katanyagan ni Mr. Chaplin sa buong national jade industry. Sa tingin ko, hindi na kailangang ituloy, tiyak na matatalo ang batang iyon. Walang humpay na umalingaw ang mga bulalas ng pagkagulat at pagkamangha. Nang makita ito, naikuyom ni Galindo ang kanyang kamao. Halos sigurado na siyang matatalo siya kay Zaxi ngayong gabi.
Para sa kanya sa antas na ito, ang pagkawala ng minahan ng Jade ay hindi ang issue. Ang susi ay, mawawalan siya ng mukha. Sa hinaharap, iisipin ng mga tao na mas malakas si Zaxi, na si Zaxi ang tunay na haring bato. Maging si Shridan Jenkins ay nagsisimula ng mabalisa. Napalunok siya at nagtanong, Mr. Bennett, pwede ba talaga tayong manalo? Nanatiling kalmado si Manuel Bennett, na nagsasabing, kung sasabihin kung kaya natin, kaya natin. Sa sandaling ito, sumilay ang malawak ng ngiti ni Mr. Zaxi, at nang uyam na sinabi kay Galindo, Kuya, turn muna. Bakit hindi mo nalang aminin ngayon ang pagkatalo, para hindi ka mapahiya mamaya? Aminin ang pagkatalo. Dumilim ang mukha ni Galindo at mariin niyang sinabi, ang dalawang salitang aminin ang pagkatalo, ay wala sa aking diksyonaryo. Magaling sinabi. Tumango si Manuel Bennett at malakas na tumugon, Mr. Zaxi, hindi namin malalaman kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo hanggang sa huli. Ganun ba? Tuloy-tuloy ng inisyo ni Zaxi, anak, tingnan natin kung anong uri ng Jade ang magagawa mo. Hindi gaanong sinabi ni Manuel Bennett. Inilagay lang niya ang hilaw na Jade sa Jade processing machine, at sinabing, no need to cut, just polish directly. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Nagkagulo ang buong audience. Diretso sa polish. Iniisip ba ng batang ito na pumili siya ng hilaw na bato na kayang magbunga ng buong berde? Gulat na tanong ng isa. Sino ang nakakaalam, baka ang batang ito ay talagang makapaglabas ng ganap na berde? Pabirong sagot ng iba. Hindi na nagtanong pa ang Jade processing worker at sa halip, sinimulan niyang bulihin ang bato ayon sa kahilingan ni Manuel Bennett. Makalipas lang ang ilang minuto. Ang Jade processing worker ay pinakintab ang isang maliit na piraso. Isang rich emerald green ang nahayag sa harap ng lahat. Diyos ko, glass emperor green din yan. Isang hingal ng pagtataka ang lumabas mula sa karamihan. Lahat ng iba pang naruroon ay tulala at labis na nabigla. Namangha sina Galindo at Shridan Jenkins. Excited na bulalas ni Shridan Jenkins, may pag-asa, may pagkakataong manalo. Pinipigilan din ni Galindo ang kanyang pananabik, umaasang may milagro. Pumikit si Zaxi at sinabing, mukhang may mga kakayahan ang batang ito. Kahit na nagulat si Gerald Chaplin, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mukha. Kalmado lang niyang sinabi, kahit na ang batang ito ay maglabas din ng Glass Emperor Green, ang kalidad at laki na kanyang ilalabas ay tiyak na hindi maihahambing sa akin. Tumango si Zaxi bilang pagsang-ayon, na naniniwalang may katuturan ang mga sinabi ni Gerald Chaplin. Sa sumunod na panahon, ipinagpatuloy ng Jade processing worker ang maingat na pagpapakintab sa bato. Makalipas ang kalahating oras. Isang Glass Emperor Green na kasing laki ng basketball ang ipinakita sa paningin ng lahat. Puno ang kulay nito at malinaw na kristal, halos walang anumang dumi ang makikita. Ang kalidad nito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa Emperor Green na inilabas ni Gerald Chaplin. Agad na tumahimik ang buong venue. Makalipas ang ilang segundo, ang buong lugar ay sumabog sa kaguluhan, sumabog sa pananabik. Full green talaga. Hindi lang ito full green, ito rin ang top grade na Glass Emperor Green. Ito ang unang pagkakataon sa industriya ng Jade ng ating pangunahing bansa na may nakapagbukas ng ganoong kalaking piraso ng mataas na kalidad na Glass Emperor Green, kamangha-mangha. Isang tandang ang umalangaw sa buong bulwagan. Ang tingin ng lahat kay Manuel Bennett ay parang may tinitingnan silang Diyos. Namula ang mukha ni Shridan Jenkins sa tuwa, Mr. Bennett, you're damn incredible. I've completely surrendered to you. Tumingin din si Galindo kay Manuel Bennett nang may paghanga, Mr. Bennett, even Mr. Hyatt might not be as good as you when it comes to identifying treasures. How is this possible? How could this? Napatingin si Gerald Chaplin kay Manuel Bennett na parang nabaliw, paano ako nakagawa ng ganoong pagkakamali? Ang pinakamagandang raw Jade sa buong lugar ay ang pinili ko, paano ka makakapili ng mas maganda? Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, ngumiti at sinabing, lahat ng tao nagkakamali. Tsaka isa kang dragon na may isang mata, mas malamang na magkamali ka. Ikaw.
Sa sobrang galit ni Gerald Chaplin ay napailing siya, halos samukan ng dugo. Nagdilim ang mukha ni Mr. Zaxi, puno ng panlalamig ang mga mata nang tumingin kay Manuel Bennett. Hindi niya akalain na sasample siya sa mukha. Not to mention na masampal, malapit na siyang mawala ng jade mine. Nilingon ni Galindo si Zaxi habang tumatawa at sinabing, Zaxi, mukhang nanalo ako sa round na ito, pipirmahan na ba natin ang kontrata para sa paglipat ng minahan ng jade? Nagngangalit ang mga ngipi ni Zaxi kaya nag-iingay, ngunit wala siyang sinabi. Sigaw ni Manuel Bennett, Hoy, stop glaring. Sa dinami-dami ng manunood dito, balak mo bang tanggihan? Huminga ng malalim si Zaxi saka casual na nagsalita, I'm a man of my word in main country, how could I go back on it? Go ahead, take the jade mine. Dahil doon, diretsyong inihagis ni Zaxi ang kontrata kay Galindo. Kinuha ni Galindo ang kontrata, pinagmasdan ito para makumpirmang walang issue, pagkatapos ay ipinasa ito kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, gaya nga ng sinabi ko noon, kapag nanalo ka, ililipat ko sa iyo ang minahan ng jade. Mr. Bennett, kailangan mo lang ng pirma at fingerprints mo dito, saka magiging epektibo ang kontrata. Ngumisi si Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, sige pirmahan mo na, minahan ng jade. Alam ni Manuel Bennett na hindi siya maaaring tumanggi, kaya pinirmahan niya ang kanyang pangalan at fingerprint sa kontrata. Nakaramdam siya ng kasiyahan at pagkalito. Dumating siya sa pangunahing bansa upang mangolekta ng mga spirit stone, ngunit hindi niya inaasahan na hindi maipaliwanag na manalo sa isang minahan ng jade. Nabuhayan ng loob si Galindo, Mr. Bennett, maglibang tayo sa ibang lugar. Oo naman. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Maghintay. Biglang pinahinto ni Zaxi si Galindo. Kumunot ang noo ni Galindo, what now, are you trying to cancel our deal? Napangiti ng malawak si Zaxi, bro, I lost fair and square, how could I possible deny our deal? Gayunpaman, nararamdaman ko na ang pagkakaroon lamang ng isang round ay hindi sapat. Bakit hindi natin ituloy ang laro? Curious na tanong ni Galindo, gusto mo bang tumaya ulit sa bato? Siyempre hindi. Umiling si Zaxi, ang Basement 2 ay ang underground boxing arena ng clubhouse. Bakit hindi tayo pumunta doon? Tanong ni Galindo, sabihin mo sa akin, paano mo gustong maglaro? Sagot ni Zaxi, bro, pareho tayong sumuporta sa grupo ng mga boksingero sa underground arena na ito. Susunod, bababa kami sa boxing venue, pumili ng tig-3 boksingero para sa isang laban. Sa buhay man o kamatayan, ang sinumang boksingero ay makakatayo pa rin sa entablado ng labanan sa huli ang mananalo, paano pa? Anong gusto mong isugal? Tanong ni Galindo. Iniabot ni Zaxi ang isang daliri, itaya ang isa pang jade mine. Good heavens, postahan ng isa pang jade mine. Nagalit ba si Mr. Zaxi? I suppose Mr. Zaxi can't accept losing a jade mine just that, kaya gusto niyang mabawi iyon. Paano kung matalo na naman siya? Kung gayon si Mr. Zaxi ay talagang matatalo ngayong gabi. Nagsimula muli ang pag-uusap ng mga tao dahil hindi nila inaasahan ang mga kapana-panabik na bagay na mangyayari ngayong gabi. Kabanata 306, Kabanata 306, Underground Boxing Arena. Ngumisi si Zaxi kay Galindo at nagtanong, anong sabi mo, matanda? Do you dare to play? Lahat ng mata ay nabaling kay Galindo ng mga sandaling iyon. Alam ng lahat na si Zaxi at Galindo ay aalis ngayong gabi. Casual na sagot ni Galindo, why wouldn't I dare if you do? Mabuti. Tumango si Zaxi at sinabing, kung gayon, punta tayo sa underground boxing arena ngayon. Pagkasabi nito, pumunta si Zaxi sa elevator kasama ang kanyang mga tauhan. Sumunod sa likuran ng lahat ng naroroon, handang magpatuloy sa panunood ng kasiyahan. Sumimangot si Sheridan Jenkins at sinabing, Kuya, sigurado ka bang naglalaro tayo ng larong ito? Malinaw na intensyon ni Zaxi na mabawi ang nawalang minahan ng jade. Natawa si Galindo at sinabing, alam ko kung anong klaseng kalkulasyon ang ginagawa ni Zaxi. Ngunit ang mga lumalaban na pinalaki ko ay mas malakas kaysa sa mayroon si Zaxi.
Kung gusto ni Zaxi na bigyan ako ng isa pang jade mine, bakit hindi ko tatanggapin? Sinabi ni Shridan Jenkins, nag-aalala ako na baka mandaya si Zaxi. Sagot ni Galindo, sa boxing, ang tunay na lakas ang mahalaga. Gustuhin man ni Zaxi na manloko, hindi niya magagawa. Sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Galindo, paano kung isama ako sa listahan ng 3? Umiling si Galindo at sinabing, Mr. Bennett, ang boxing ay maaaring maging lubhang mapanganib, na may posibilidad na mamatay kung sakaling magkaroon ng anumang kapabayaan. So, I think it would be better kung hindi makisali si Mr. Bennett. Sinabi rin ni Shridan Jenkins, oo, Mr. Bennett, alam kong mayroon kang mahusay na kasanayan sa militar. Ngunit ang boxing ay hindi isang laro na may anumang uri ng mga patakaran. Kaya, sa tingin ko, mas mabuting umatras. Nang makitang hindi naniniwala sina Galindo o Shridan Jenkins sa kanyang kakayahan, nagpa siya si Manuel Bennett na huwag nang makipagtalo pa. Sa kalaunan, umalis din si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa ikapitong palapag at sumakay sa elevator patungo sa basement 2. Pagdaan sa isang mahabang pasilyo, nakita nila ang isang pares ng malalaking bakal na pinto. Ilang malalakas na lalaki ang nakatayo sa pasukan. Nang makita nilang dumating si Galindo, magalang na sinalubong siya ng matipunong lalaki at binuksan ang mga pinto. Sa sandaling pumasok sila sa loob. Isang alon ng magulong ingay ang biglang sumalakay sa kanila. Lumaban, bugbugin siya hanggang mamatay. Mokas, 10 million ang taya ko sa'yo, hindi ka matatalo. Gret, kapag nanalo ka sa round na ito, magpapalipas ako ng gabi sa iyo. Mokas, patayin mo si Gret, patayin mo siya. Umalangaw-ngaw ang mga tagay, dagandong, at hiyawan sa buong underground boxing arena. Ang buong underground boxing arena ay puno ng mga lalaki at babae, matanda at bata, lahat ay sumisigaw at kamakaway ng kanilang mga braso. Bukod dito, ang karamihan sa mga taong dumating ay mayaman o marangal. Sa araw, ang mga taong ito ay disente ang pananamit, ngunit nang makarating sila rito sa gabi, ibinuhos nila ang kanilang pagkukunwari at inilabas ang kanilang panloob na kadiliman. Ang lahat ng mga taong ito ay tila bumalik sa kanilang primitive instincts, pananabik, dugo, at pagpatay. Ang buong underground boxing arena ay napakalaki, na may napakalaking battle stage sa gitna, na napapalibutan ng mga patong-patong na upuan. Ang tuktok na layer ay binubuo ng mga pribadong silid na nag-aalok ng malawak na tanawin ng buong underground boxing arena. Ang mga nakaupo sa mga pribadong silid na ito ay pawang mga maimpluwensyang individual. Sa totoo lang, hindi pa nakakita ng ganoong eksena si Manuel Bennett at talagang nabigla siya. Siguro bahagi rin ito ng Dark World. Sa sandaling tumuntong siya sa madilim na mundo sa hinaharap, tiyak na makikita niya ang mga eksenang mas pinalaki, mapangahas, at hindi maiisip. Malinaw, madalas na pumunta rito sina Galindo at Shridan Jenkins at sanay na sila sa paningin, kaya ang kanilang neutral na mga ekspresyon. Mr. Bennett, I suppose this is your first time in such a venue? Nakangiting tanong ni Galindo. Talaga, first time ko. Tumango si Manuel Bennett. Ikinalat ni Galindo ang kanyang mga kamay at sinabi, Mr. Bennett, walang mga paghihigpit dito. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Naniniwala ako na mamahalin mo ang lugar na ito. Tumango si Bennett, hindi na nagsalita pa. Hindi niya talaga gusto ang mga ganitong okasyon. Kuya, akala ko hindi ka maglalakas loob na magpakita. Lumakad si Zaxi ng mga sandaling iyon, isang tabako na nakalawit mula sa kanyang mga labi, isang grupo ng mga tao sa hila. Since I promised to join you for some fun, how could I chicken out? Sagot ni Galindo. Iyan ang gusto kong marinig. Tumango si Zaxi bilang pagsang-ayon, sumenyas na may sunduin ang taong namamahala sa underground boxing arena. Hindi nagtagal. Lumapit ang isang malakas na lalaki na malawak ang mukha, walang iba kundi si Gal Magellan, ang namamahala sa underground boxing arena. Magandang gabi po, Mr. Galindo at Mr. Zaxi. Matamis ng ngiti ang bati ni Gulen. Napabuga ng usok si Zaxi, at sinabing, Galma, ngayong gabi balak kong makipag-away kay Kuya Galindo.
Pipili tayo bawat isa ng tatlong boksingero para sa paligsahan. Ang isa na ang boksingero ay nananatiling nakatayo sa entablado ng labanan sa dulo ay ang nagwagi. Ang taya ay minahan ng Jade. Sige na at ayusin mo na. Ano? Natigilan si Galma, nagkalaban kayo ni Mr. Galindo. At ang taya ay isang buong minahan ng Jade. Ganun ba talaga kataas ang taya? Isang Jade mine lang, ganun ba kalaki? Humalaklak si Zaxi na may pang-aalipusta, winawagayway ang kanyang kamay, enough, go make the arrangements. Oo. Matapos tumango ay mabilis na umalis si Galma. Nang mawala na si Galma sa paningin, bumaling si Zaxi kay Galindo at nagbiro, Kuya, sana magpatuloy ang iyong swerte. Nang matapos ang pagsasalita, umalis si Zaxi kasama ang kanyang mga tagasunod para sa pinakamataas na antas ng VIP Room 3. Si Bennett at iba pang kasama ni Galindo ay tumungo sa Box 10. Maluwag ang pribadong silid, walang sagabal sa harapan, na nagbibigay ng walang harang na tanawin sa buong boxing venue. Pagdating sa kanilang kahon, tinawag ni Galindo ang lahat ng kanyang mga mandirigma na lumabas. Magandang gabi, Ginoong Galindo. 12 boksingero ang pumasok sa silid at pumila, binati si Galindo nang nakayuko. Bumulong si Jenkins kay Manuel Bennett, ang 12 boksingero na ito ay sinanay lahat ni Kuya, at malaki ang kinikita nila para sa kanya sa mga nakaraang taon. Maingat na tumango si Bennett, sinusuri ang bawat isa sa 12 boksingero. Napansin niyang medyo katamtaman ang kakayahan ng mga boksingero na ito. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang matandang East Nation na nakasuot ng itim, ang kanyang paglilinang sa kalagitnaan ng yugto ng isang Grandmaster. But it made sense, kung top-tier fighters sila, bakit sila nandito na nakikipag-compete sa underground boxing para sa pera? Sinulyapan ni Galindo ang 12, at sinabing, ngayong gabi, plano kong makipaglaban kay Zaxi. Thomas, Titan, at Sebastian Ward, gising na kayong tatlo. Tatlong boksingero ang sumulong. Si Thomas ay isang matipunong figure na nakasuot ng singlet at shorts, na may puting benda na nakabalot sa kanyang mga siko at tuhod. Si Titan, halos 2 metro ang taas, ay isang matayog na figure na may maitim na balat, na parang isang maliit na bundok. Si Sebastian Ward ang lalaking nakasuot ng itim na tela na suit, mga 1.75 metro ang taas, payat, may kulay abong buhok at balbas. Mr. Galindo, hindi kailangan na sumali sina Thomas at Titan. Ako lang ang makakapagtanggal ng tatlong boksingero ni Zaxi. Nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam na sinabi ni Sebastian Ward. Mr. Ward, ikaw ang pinakamalakas na manlalaban sa ilalim ng aking utos, at hindi ako nagdududa sa iyong lakas. Gayunpaman, ang mga pusta sa pakikipaglaban namin kay Zaxi ay minahan ng Jade, kaya hindi namin kayang maging pabaya. Paghinto, nagpatuloy si Galindo, hanggat matutulungan ninyo akong manalo sa laban na ito, gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ng 10 milyong US dollars. Oo. Sabay na tumugon sina Sebastian Ward, Thomas, at Titan. Nagtaas ng kamay si Galindo, sige. Tumango silang tatlo saka lumabas ng private room. Kabanata 307, Kabanata 307, Enhancement Potion. Sa sandaling ito, sa VIP Room 3 sa kabila, pumwesto ang 10 boksingero sa harap ni Zaxi. Sinulyapan niya ang 10 boksingero at same time na sinabi, narinig ba ninyong lahat ng malinaw ang sinabi ko? Malakas at malinaw. Sabay-sabay na tugon ng 10 boksingero. Magaling. Tumango si Zaxi at tumingin sa tatlo sa mga boksingero, Barrett, Austin, at Nelson, ikaw ang kakatawan sa amin sa laban na ito. Yes sir. Isang puting higanti at 2 itim na higanti ang humakbang pasulong, lumalakas ang kanilang mga boses bilang tugon. Ang tatlong higanteng ito ay nakatayong mahigit 6 na talampakan ang taas, ang kanilang mga kalamnan ay nakaumbok na parang 3 bakal na tore. Sa kaso, ang tatlong higanteng ito ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng utos ni Zaxi. Sa sandaling ito, sumimangot si Barrett at sinabing, Mr. Zaxi, tiyak na ipapadala ni Galindo sina Sebastian Ward,
Titan, at Thomas para lumaban sa laban na ito. Baka mahirapan tayong tatlo lang talunin sila. Parehong tumango sina Austin at Nelson bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, ilang beses na silang nakalaban ni Sebastian Ward, Thomas, at Titan sa paglipas ng mga taon, ngunit mas madalas kaysa sa hindi, natalo sila. Kaya naman nag-alala sila na hindi nila matalo ang trio ni Sebastian Ward. Napapikit si Zaxi at ngumiti, huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na ito. Kaya, may inihanda akong mabuti para sa iyo. With that, pinadala niya ang kanyang subordinate ng isang password box. Sa pagbukas ng password box, nakita nila ang 3 thumb-length red potion sa loob. Inilabas niya ang 3 pulang potion at ibinigay kay Barrett, Austin, at Nelson, at sinabing, ito ang mga enhancement potion na binili ko mula sa Flower Flag Country. Sa sandaling inumin mo ang potion na ito, ang iyong bilis, lakas, liksi, at iba pang mga katangian ay agad na mapapalakas ng 10 beses. 10 beses na mas malakas. Totoo ba talaga yan? Medyo exaggerated naman diba? Kung talagang mapapalakas tayo nito ng 10 beses, kaya nating walisin ang buong underground boxing arena ng walang problema. Tinitigan ni Barrett at ng iba pa ang enhancement potion sa kanilang mga kamay, napasigaw sa gulat. Bakas din sa mukha ng ibang boksingero ang pagtataka. Hinayla ni Zaxi ang kanyang sigarilyo at sinabing, ang potion na ito ay dumaan sa maraming pagsubok. Kung tungkol sa mga epekto nito, wala kang dapat ipag-alala. Gayunpaman, ang epekto ng enhancement potion na ito ay tumatagal lamang ng 10 minuto. Kapag nawala na ang epekto, manghihina ang iyong katawan, at kakailanganin mong magpahinga ng ilang araw para gumaling. Kaya, kung sa tingin mo ay hindi ka kakampi para sa kanila, uminom ka agad ng Gayuma at tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Tawa ng tawa si Austin at sinabing, Mr. Zaxi, sa enhancement potion, mahihirapan tayong matalo sa laban na ito. Malamig na sagot ni Zaxi, sa laban na ito, gusto kong hindi ka lang manalo kundi gamitin din ang pagkakataong ito para patayin si Sebastian Ward at ang kanyang koponan. Kahit na hindi mo sila mapatay, ganap na huwag paganahin ang mga ito upang hindi na sila makatuntong muli sa yugto ng labanan. Kung mapapanalo ninyo ang laban na ito, gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ng $5 milyong. Yes sir. Nag-evil smile naman si Barrett at ang iba pa. Ikinaway ni Zaxi ang kanyang kamay at sinabing, sige, maghanda ka na. Tumango si Barrett at ang iba, saka lumabas ng private room. Tumingin si Zaxi kay Galindo sa kabilang banda sa kabilang VIP room, na nanunuya, Galindo, sa laban na ito, hindi ko lang babawiin ang aking Jade Mine, kundi papatayin ko rin ang pinakamalakas mong mandirigma at durugan ko ang iyong dignidad sa ilalim ng aking mga paa. Ilang sandali pa. Pagkatapos ng laban sa entablado ng labanan, isang host ang bumangga sa ring na may mikropono. Sa matinding sigasig, sinabi ng host, mga ginoo at mga ginoo, ilang sandali lang ang nakalipas, nakatanggap ako ng ilang nakagagalak na balita. Sa susunod na laban, magpapadala sina G. Galindo at G. Zaxi ng tig-anim sa kanilang mga manlalaban. Walang masyadong rules para sa laban. Kung ang isang manlalaban ay napatay sa entablado, nananatiling nakababa sa loob ng 10 segundo, o natamba sa entablado, matatalo sila. Sa huli, hanggat ang isa sa mga mandirigma ay nakatayo pa rin sa entablado ng labanan, aangkinin nila ang huling tagumpay. Bukod dito, ang taya sa pagitan ng dalawang ginoo ay isang minahan ng Jade. Kung sino ang manalo ay makakakuha ng Jade Mine ng iba. Sa madaling salita, ang paparating na laban ay isang biswal na kapistahan, kaya lahat, sumigaw at sumigaw. Habang nahulog ang kanyang mga salita, naghiyawan ang buong audience. Oh my God, mag-a-allow si Mr. Galindo at Mr. Zaxi mamayang gabi, pastahan ng Jade Mine. Haha, ang paparating na laban ay tiyak na magiging kagilahil-alas. Bilasan mo at magsimula na, hindi na ako makapaghintay. Place your bets. I bet 5 million on Mr. Galindo winning. Pusta ako ng 3 milyon sa panalo ni Mr. Zaxi.
Nagsimulang maghiyawan at maghiyawan ang lahat ng tao sa eksena, at marami pa nga ang nagsimulang tumaya. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang host at malakas na inihayag, susunod, magsisimula na ang laban. Mangyaring tanggapin ang mga manlalaban sa entablado. Hindi nagtagal, dalawang mandirigma ang lumakad papunta sa entablado ng labanan, sina Titan at Barrett. Ang Titan Tower ay mahigit 2 metro ang taas, habang si Barrett ay higit sa 1 metro siyam, na ginagawa silang parehong heavyweight fighters. Go Titan, bugbugin mo si Barrett. Go Barrett, patayin mo si Titan. Titan, kapag nanalo ka sa laban na ito, gagantimpalaan kita ng 1 milyon. Barrett, kapag nanalo ka, gagantimpalaan kita ng 3 milyon. Ang mga tao sa ibaba ay nagsisigawan at nagwagayway ng kanilang mga braso, bawat isa sa kanila ay tuwang-tuwa. Boom! Sa tunog ng gong, opisyal na nagsimula ang laban. Umuungol. Parehong nagpakawala sina Titan at Barrett ng magkasabay na dagandong at nag-asaran sa isa't isa na parang dalawang truck, na nagbanggaan sa isa't isa. Ang mabilis nilang pag-ulos ay naging sanhi ng panginginig ng buong entablado. Sa isang iglap, bang! Dalawang heavyweight ang nagbanggaan ng mas marahas na panginginig sa entablado. Isang explosive power impact ang nagpasiklab sa kapaligiran sa pinangyarihan sa simula pa lang. Napuno ng hiyawan, tagay, at hiyawan. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan, kapwa napilitang umatras ng sabay sina Titan at Barrett. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi at muling sinuntok ang isa't isa, naghagisan ng suntok sa isa't isa. Bang, bang, bang. Tuloy-tuloy na parang kulog ang mga banggaan, na nagpakilig sa mga manunood. Noong panahong iyon, sa Box 10. Tinanong ni Sheridan Jenkins si Manuel Bennett, Mr. Bennett, sino sa tingin mo ang mananalo sa laban na ito? Tiningnan ni Manuel Bennett ang sitwasyon sa entablado at sumagot, bagaman pareho silang heavyweight fighters, may gap pa rin sa lakas. Ang kapangyarihan at bilis ng Titan ay mas malakas kaysa kay Barrett. Kaya, maliban sa anumang aksidente, natural, mananalo si Titan. Nagulat si G. Galando at sinabing, Mr. Bennett, mukhang nakakaintindi ka talaga ng martial arts. Sinabi ni Sheridan Jenkins, Kuya, hindi para magyabang, pero hindi naman masama ang martial skills ni Mr. Bennett. Nakita ko ang higit sa 100 sinanay na bodyguards na pinabagsak niya sa ilang hakbang lang. Hinangaan ni G. Galando, hindi lamang mayroon kang kasanayang medikal, nakikilala ang Jade, at nagtataglay ng mahusay na kasanayan sa militar, ngunit ikaw ay maraming nalalaman. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, I wouldn't say versatile, just that I've learned a variety of things. Habang si Manuel Bennett at ang iba ay nagkukwentuhan. Sa isang napakalaking, boom, marahas na pinalayas ni Titan si Barrett. Kabanata 308, Kabanata 308, magmadali at aminin ang pagkatalo. Nahulog ng husto si Barrett sa gilid ng yugto ng labanan, natatakpan ng mga pinsala at mukhang miserable. Sumigaw si Titan, Barrett, bumaba ka, hindi ka makakasama sa akin. Titan, hindi pa tapos ang laban, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Umungol si Barrett, tumayo mula sa lupa, at kumuha ng enhancement potion sa kanyang bulsa at agad itong ininom. Anong iniinom mo? Naghihinalang tanong ni Titan. Gusto mong malaman? Ngumisi si Barrett, tanungin mo ang Diyos sa langit. Hindi pa bumabagsak ang boses. Umuungol. Napaungol si Barrett, umuumbok ang mga ugat sa katawan, namamaga ang mga kalamnan, at puno ng dugo ang mga mata. Naramdaman ng biglaang pagtaas ng momentum ni Barrett, nang inag ang puso ni Titan, naramdamang may mali. Naramdaman din ng madla sa arena na may mali, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, patayin. Umuungal si Barrett na parang mabangis na hayop, diretsyong sumusugod sa Titan. Lumaban ka. Si Titan ay umungal pabalik, umaarangkada. Sa isang iglap, nagsara ang distansya ng dalawa, at pareho silang naghagis ng suntok sa isa't isa. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, na nagdulot ng malakas na tunog ng pagsabog.
Inakala ni Titan na metatingay ng suntok niya si Barrett, ngunit sa kanyang takot, ang lakas ni Barrett ay tila tumaas ng husto mula noong huling pagkakataon, at hindi niya napigilan. Og! Napaungol si Titan at napaatras. Pakiramdam niya ay masakit na ang kanang braso niya na halos mabali. Gayunpaman, bago pa mapatatag ni Titan ang kanyang sarili, muling sumimangot si Barrett, na binato ng isang mabangis na suntok sa mukha ni Titan. Bang! Ang suntok ay tumama sa mukha ni Titan ng malakas. Basag! Nabasag ang buto ng ilong ni Titan, at tumalsik ang dugo. Ah! Sumigaw si Titan, sumabog ang kanyang napakalaking katawan. Nahulog siya ng hindi bababa sa 10 metro ang layo, sa gilid ng yugto ng labanan. Hahaha, Titan, sabi mo hindi ako kalaban mo, ano ngayon? Mamayang gabi, papatayin kita. Tumawa ng malupit si Barrett, humakbang pasulong, at muling sinugod si Titan. Sa sandaling bumangon si Titan, binuhat siya ni Barrett at hinampas siya ng malakas papunta sa battle stage. Og! Si Titan ay nagluwa ng isang subo ng dugo, pakiramdam na parang lahat ng kanyang mga buto ay mababali. Sa sandaling ito, sa pribadong silid 10. Mr. Galindo, may problema, sabihin mo kay Titan na sumuko ka agad. Malakas na babala ni Manuel Bennett. Napagtanto ni Galindo na may mali rin, tumayo siya, at sumigaw, Titan, sumuko ka na. Nang marinig ang utos ng kanyang amo, atubiling sumunod si Titan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa sakit at sumigaw, sumuko ako. Sumuko. Tumawa ng masama si Barrett at sinabing, sino ang nagsabing sumuko ka? Hindi ako nakikialam, nandito ako para patayin ka. Dahil doon, pinaikot ni Barrett ang kanyang kamao at binasag ito ng malakas patungo kay Titan sa lupa. Isang takot ang bumungad sa mga mata ni Titan, ngunit sa halip na lumaban, mabilis siyang gamulong sa gilid. Boom! Ang suntok ni Barrett ay lumikha ng isang hukay sa yugto ng labanan. Bago pa makaatake ulit si Barrett, sumigaw ng malakas si Titan, I surrender. Maya-maya pa, diretso siyang tumalon sa battle stage. Damn it! Nang makitang tumalon si Titan sa entablado ng labanan, hindi napigilan ni Barrett na magmura ng galit. Sa bagay, once na umalis na siya sa stage, hindi na nila natuloy ang laban. What the hell, natalo talaga si Titan kay Barrett. Anong biro to? Hindi ba ninyo napansin, malinaw na wala si Barrett ngayong gabi, higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Talagang kakaiba, ang kasalukuyang Barrett ay parang isang mabangis na hayop sa gubat, na nagpapatakot sa mga tao. Napabuntong hininga ang lahat at masiglang nag-usap. Umungol si Barrett, sino ang susunod? Ako! Sigaw ni Sebastian Ward, pinadyak ang paa at diretsyong tumalon papunta sa battle stage. Ngumisi si Barrett, Mr. Ward, palagi kang pinakamalakas na manlalaban sa underground boxing arena na ito, at naiinis talaga ako. Ngayong gabi, tatapakan kita, at pagkatapos ay papatayin kita. Ngumisi si Sebastian Ward, kung gusto mong patayin ang matandang ito, kailangan mong tingnan kung may kakayahan ka. Patayin! Nagpakawala si Barrett ng dagandong, direktang naniningil sa Sebastian Ward. Lumiwanag ang figure ni Sebastian Ward habang diretsyong sinalubong si Barrett. Sa isang iglap, nagkalapit sina Sebastian Ward at Barrett, at pagkatapos ay pareho silang naghagis ng suntok. Boom! Malakas na nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na gumawa ng malakas na impact. Sa ilalim ng marahas na banggaan na ito, pareho silang umatras ng sabay. Mabilis na pinatatag ni Sebastian Ward ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang braso, at tumingin kay Barrett na may pagtataka na ekspresyon, na kasimangot, paano madaragdagan ang iyong lakas sa ganoong kaikling panahon? What on earth have you done? None of your business what I did, basta kaya kitang patayin. Galit na umungol si Barrett, muling sinisingil si Sebastian Ward. Malamig na sumangot si Sebastian Ward, kumikislap ang kanyang figure habang diretsyong nakaharap kay Barrett. Di nagtagal ay nasangkot sila sa isang matinding labanan. Kahon 10. Tanong ni Sheridan Jenkins na nagtataka, anong nangyayari?
Si Mr. Ward ang pinakamalakas na manlalaban sa ilalim ni Old Brother, mas malakas kaysa kay Barrett. Pero bakit parang ibang tao si Barrett ngayong gabi, kayang makipaglaban kay Mr. Ward? Tumango si Galindo at same time na sinabi, kakaiba talaga. Sabi ni Manuel Bennett, hindi niyo ba nakita? Ngayon lang parang umiinom si Barrett. Matapos inumin ang bagay na iyon ay biglang lumakas ang kanyang lakas. Sigurado ako na ang bagay na iyon ay makakapagpahusay sa lakas ng pakikipaglaban ng isang tao sa maikling panahon. Oo, napansin ko rin, may nainom nga si Barrett. Paulit-ulit na tumango si Sheridan Jenkins, at pagkatapos ay sinabi, Kuya, halatang handang-handa ang lalaking ito na si Zaxi. Kung ang dalawa pang manlalaban ni Zaxi ay uminom din ng bagay na iyon, hindi ba tayo matatalo sa laban na ito? Malamig at malungkot ang mukha ni Galindo. Hindi niya akalain na ganito pala ang kasuklam-suklam ni Zaxi, na gumagamit ng ganoong taktika. Ngunit ito ay paglaban sa ilalim ng lupa, walang panuntunan laban sa paggamit ng gayong paraan. Kaya, kahit gaano siya kalungkot, wala siyang magagawa. Tumingin si Manuel kay Galindo at walang pakialam na sinabi, Mr. Galindo, kung matalo si Mr. Ward, hayaan mo akong lumaban sa susunod na laban. Talagang tutulungan kitang manalo sa laban na ito. Umiling si Galindo, hindi, masyadong delikado. Sinabi rin ni Sheridan Jenkins, tama, kung kahit si Mr. Ward ay hindi manalo, walang silbi ang pagpunta mo. Alam niyang may ilang martial skill si Manuel pero hindi niya alam kung gaano talaga kalakas si Manuel. For safety's sake, ayaw niyang makipagkumpetensya si Manuel. Sa sandaling iyon, sa entablado ng labanan, mahigpit na hinawakan ng mga kamay ni Barrett ang mga braso ni Sebastian Ward, itinaas siya sa ere. Magwala ka. Umungol si Sebastian Ward, patuloy na sinisipa ang dibdib ni Barrett, na parang drum ang tunog ng bang, bang, bang. Kabanata 300, Kabanata 300, patay ka na. Ngunit parang walang sakit na nararamdaman si Barrett, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa braso ni Sebastian Ward at dagdagan ang lakas, dahilan para mapasigaw si Sebastian sa matinding paghihirap. Bagamat puno ng mga pasa at sugat ang katawan ni Barrett, hindi pa rin niya maramdaman ang sakit. Ngumisi siya, matanda, dumating na ang iyong wakas. Habang sinasabi niya ito, biglang nagpuwersa ang mga kamay niya, balak niyang diretsyong basagin ang magkabilang braso ni Sebastian. Magwala ka. Sigaw ni Sebastian Ward, ang kanyang true chi ay sumabog mula sa loob, at mabangis na sumipa patungo sa baba ni Barrett. Nagkaroon ng malutong na, bitik, na basag ang ibabang panga ni Barrett sa sipa ni Sebastian. Ang nakakatakot na backlash ay nagpalipad kina Sebastian Ward at Barrett. Si Sebastian ay pumailan lang ng mahigit 10 metro ang layo, bumagsak sa himpapawid, at sa wakas ay pinatatag ang kanyang katawan, ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa labas ng yugto ng labanan. Sa kabilang banda, nang si Barrett ay malapit ng mahulog sa entablado, mabilis niyang iniabot ang dalawang kamay para hawakan ng mahigpit ang gilid ng entablado. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay nagpapuwersa, na nagdudurog sa mga bato sa gilid ng entablado at tumalon pabalik sa entablado. Sa sandaling ito, na-dislocate ang panga ni Barrett, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong, at siya ay malubhang nasugatan sa buong katawan. Ang walang tigil na pag-agos ng dugo ay nagpabilis ng takot sa puso ng mga manunood. Umuungol. Itinaas ni Barrett ang kanyang ulo at umungol. Hinampas ang sariling dibdib gamit ang dalawang kamay, tumawa siya ng mayabang, Sebastian Ward, yan lang ang meron ka. Sino ang susunod? Nang marinig ang nangingibabaw at mapanuksong mga salita ni Barrett, muling naghiyawan ang buong audience. My God, is Barrett trying to defy the heavens today? He really kicked Sebastian Ward the first fist off the stage. Ngayon, isa na lang ang natitira sa panig ni Mr. Galindo. Natatakot akong matalo si Mr. Galindo sa laban na ito. Hindi lang basta matalo sa laban. Simula ngayon, si Mr. Zaxi na ang mamamahala nitong underground boxing arena. Tapos na ang panahon ni Mr. Galindo. Ang lahat ng mga miyembro ng madla ay napabulala sa gulat, ang kanilang mga emosyon ay tumataas.
Lalo na yung mga tumaya sa pagkapanalo ni Zaxi, sumasayaw na sila sa tuwa. Tinitigan ni Sebastian Ward si Barrett sa entablado, gustong bumalik para bigyan ng magandang palo si Barrett. Sa kasamaang palad, siya ay natumba sa entablado at hindi na nakabalik sa laban. Sobrang frustrated ang naramdaman niya. VIP Room 3. Mabuti, magaling. Tuwang-tuwa si Zaxi, at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Sinulyapan niya si Galindo sa box 10, na nag-thumbs up sa kanya. Kahon 10. Hindi na napigilan ni Galindo ang pagiging mahinahon. Hinampas niya ng mariin ang mesa at nagkamot ng ngipin. Paano nangyari ito? Si Mr. Ward ay pinatalsik talaga ni Barrett sa stage. Ano ang iniinom ni Barrett para maging napakalakas ng biglaan? Si Sheridan Jenkins ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Kuya, kahit si Mr. Ward ay natalo. Kahit na sumunod si Thomas, hindi siya mananalo. May 3 pang tao sa side ni Zaxi. Sa puntong ito, sa entablado. Nadama ni Barrett na ang nakapagpapagaling na epekto ay tatagal lamang ng 3 minuto, at siya ay nababalisa. Binalak niyang talunin mag-isa ang 3 mandirigma ni Galindo at agawin ang lahat ng premyong pera. Kaya naman, umungol siya ng malakas patungo sa box 10, Mr. Galindo, ano ba? Natatakot ka bang magpaakyat ng iba? Kung oo, aminin mo na lang ang pagkatalo mo ngayon. Malungkot ang mukha ni Galindo, at hindi niya alam ang gagawin. Akmang hahakbang na si Thomas. Gagawin ko. Sigaw ni Manuel Bennett, agad na sumugod, at tinapakan ang lupa gamit ang 2 paa. Sa isang iglap, si Manuel Bennett ay tumalon mula sa VIP room na parang 9 Heavens Divine Dragon, pumailan lang sa isang mataas na arco sa hangin, at pagkatapos ay, boom! Matatag na landing sa entablado ng labanan. Sa isang iglap, natahimik ang buong underground boxing arena. Ang lahat ay nakatitig ng blanco kay Manuel Bennett sa entablado ng labanan. Makalipas ang 1 minuto, nagkagulo ang buong audience. Ano ba, sino itong batang ito? Tumatalon mula sa pribadong silid papunta sa entablado ng labanan. Mula sa kahon ni Mr. Galindo hanggang sa entablado ay mahigit 30 metro ang taas at 100 metro ang haba. Tumalon ang batang ito mula sa napakataas at hanggang ngayon at umaarte na parang walang nangyari. Ang batang ito kaya ay isa sa mga manlalaban ni Mr. Galindo. Pero bakit hindi ko siya nakita noon? Nagsimulang magtalakayan ang mga manunood, dahil medyo hindi sila pamilyar kay Manuel Bennett. Ayaw muna ni Galindo na makipagkumpetensya si Bennett, ngunit nang makita niya ang eksenang ito, talagang nabigla siya. Tumingin siya kay Sheridan Jenkins at nagtanong, Brother Jenkins, maaari ba talagang maging master si Mr. Bennett? Umiling si Sheridan Jenkins, I'm not sure, but I guess so. Sa sandaling ito, si Thomas sa gilid ng battle stage ay lumingon kay Galindo sa pribadong silid, halatang nalilito. Tumango si Galindo sa kanya. Naunawaan ni Thomas at lumabas sa yugto ng labanan. Kaya naman, sa pagkakataong ito ay handa na rin si Galindo na umasa kay Manuel Bennett. Sa sandaling ito, sa entablado ng labanan, tinitigan ng malapitan ni Barrett si Manuel Bennett, nanunuya, saan ba nanggaling ang batang ito, nang ahas na labanan ako? Gusto mo bang mamatay? Bagamat nakakabigla ang performance ni Manuel Bennett, maaari lamang nitong patunayan na ang East Nation lad ay may mahusay na light na skill ngunit hindi nangangahulugang mayroon siyang malakas na kapangyarihan. Tumayo si Manuel Bennett habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin kay Barrett, at walang pakialam na sinabi, mula nang umakyat ako sa entablado, patay ka na. Barrett, ikaw anak ng isang asong babae, patayin ang East Nation bata para sa akin. Sa pagkakataong ito, malakas na sumigaw si Zaxi sa VIP Room 3. Nanalo pa lang si Manuel Bennett ng Jade Mine para kay Galindo sa kanya, at galit na siya kay Manuel Bennett. Ngayong nakikita si Manuel Bennett na nakikipagkumpetensya, naisip niyang dumating na ang pagkakataong patayin si Manuel Bennett. Huwag kang mag-alala, boss, hindi na mabubuhay ang batang ito. Malakas na sigaw ni Barrett, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga paa, at sinugod si Manuel Bennett na parang isang maliit na bundok.
Dahil sa lampas 1.9 metro ang taas ni Barrett at nasa 1.8 metro lang si Manuel Bennett, para itong matanda na humahampas sa isang bata. Sa nalalapit na sandali, diretsyong pinaikot ni Barrett ang kanyang malaking kamao at marahas na pinasabog ito sa mukha ni Manuel Bennett. Oh my God, baka mabali ang ulo ng batang ito. Bulalas ng isang tao. Ganon din ang iniisip ng iba. Ngunit sa halip na matakot, tuwang-tuwa silang tumingin sa entablado ng labanan. Susunod na segundo. Thud. Sinamahan ng muffled impact sound. Ang buong yugto ng labanan ay nanginig. Lahat ay tumangala at biglang nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Nakita nila si Manuel Bennett na tahimik na nakatayo sa pwesto, nakatalikod ang kaliwang kamay habang nakataas ang kanang kamay para harangin ang mabigat na suntok ni Barrett. Whoosh! Binara niya, hinarang talaga ng bata. May excited na tumayo. Hindi kalayuan sa entablado ng labanan, sina Sebastian Ward, Titan, at Thomas ay nagkontrata ang kanilang mga mag-aaral, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Walang kahirap-hirap na hinarang ng payat at maikling buhok na batang brat na ito ang suntok ni Barrett, na talagang nakakagimbal. Sa entablado ng labanan, ngini siya ni Barrett, bata, hindi nakakagulat na naglakas loob kang makipagkompetensya. Mayroon kang ilang mga kakayahan. Pero, gusto kong makita kung paano mo haharin dyan ang susunod. Kabanata 310, Kabanata 310, tatlong suntok. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita. Naikuyom ni Barrett ang kanyang mga kamao at walang humpay na hinampot si Manuel Bennett, ang kanyang mga kamao ay parang bagyo. Gusto niyang durugan si Manuel Bennett sa isang pancake. Gayunpaman, kahit anong suntok ni Barrett, walang kahirap-hirap na hinarang ni Manuel Bennett ang bawat suntok niya. Boom boom boom. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang tunog ng impact, na nanginginig sa puso at isipan ng lahat ng naroroon. Isang kabuoang daan-daang suntok ang ibinato. Hingal na hingal si Barrett. Pakiramdam niya ay wala pang isang minuto ang natitira sa epekto ng gamot. Pero, hindi pa rin niya kayang patayin ang batang nasa harapan niya. Ang susi dito ay, patuloy siyang naghagis ng daan-daang suntok. Kahit papaano ay hindi niya magawang umatras ng kalahating hakbang ang bata. Nagulat siya, nagalit, at nabalisa. Casual na sinabi ni Manuel Bennett, mukhang, kahit na uminom ka ng isang pampalakas na gayuma, ang iyong lakas ay limitado lamang sa lawak na ito. Sige, hindi na ako makikipaglaro sa'yo. Pagkasabi nito, ang kanang kamay ni Manuel Bennett ay pumihit mula sa nakabukang palad patungo sa isang kamao, diretsyong tumutok sa dibdib ni Barrett. Ang suntok na ito ay simple at direkta. Mukha itong ordinaryo ngunit may dalang paputok sa loob na maaaring sirain ang lahat. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Barrett, gusto niyang mag-counterattack at umiwas, pero huli na. Sa isang iglap, bang! Malakas na tumama ang suntok ni Manuel Bennett sa dibdib ni Barrett. Erg! Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Barrett. Ang kanyang napakalaking katawan, tulad ng isang cannonball, ay pinasabog ng mahigit 20 metro ang layo at nahulog ng husto sa ibaba ng yugto ng labanan. Nakahiga siya sa lupa, bumagsak ang dibdib niya, bumubulwak ang dugo sa bibig niya. Ilang saglit pa, nahugot na niya ang kanyang huling hininga. Ang buong boxing venue ay biglang bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, naghiyawan ang buong audience. A single punch kill, Barrett was actually blasted to death with one punch by this kill. My God, this can't be real, sino ba talaga itong batang ito? Masyado siyang malakas. Guwapong bata, buti naman, sasamahan kita mamayang gabi. Sobrang excited, naghiyawan ang audience. Maraming babae ang nagsusulyapan ng malalandi kay Manuel Bennett. Sa box 10, mabuti. Naikuyom ng mahigpit ni Sheridan Jenkins ang kanyang kamao. Natuwa rin si Galindo, at sumimsam ng isang basong alak. Sa VIP Room 3. Bastard, the damn bastard. Sa sobrang galit ni Zaxi ay kumabog ang kanyang dibdib. Marahas niyang binasag ang isang baso ng alak sa lupa. Itinuro niya sina Austin at Nelson sa malayong yugto ng labanan at sumigaw, kayong dalawa,
Huwag kayong magpigil, patayin ang batang ito para sa akin. Kung sino man ang makakapatay sa kanya, gagantimpalaan ko siya ng 50 milyon. Oo naman boss. Sabay na sagot ni Austin at Nelson. Sa entablado ng labanan. Tumayo si Manuel Bennett habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatayo sa gitna ng yugto ng labanan. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin kina Austin at Nelson at walang pakialam na nagtanong, sunod, sino ang nasa itaas? Anak, ihahatid na kita. Malamig na sigaw ni Austin, diretsyong nilabas ang enhancement potion at ininom ito, saka dinurog ang bote ng potion at tumalon sa battle stage. Kasunod ng pagkalat ng drug properties, namumula ang mga mata ni Austin, lumakas ang kanyang momentum, bumubulusok ang kanyang mga ugat, at namamaga ang kanyang mga kalamnan. Kaya, para patayin si Manuel Bennett, hindi siya nagdalawang isip, direktang uminom ng strength-ending potion. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan ni Manuel Bennett, oh, starting to pop pills already. Patayin. Nagpakawala siya ng dagandong, tulad ng isang nakatayong brown na oso, at diretsyong sinugod si Manuel Bennett. Bang, bang, bang. Sa bawat hakbang niya, ang yugto ng labanan ay pumutok sa ilalim ng kanyang mga paa, kakilakilabot na kakilakilabot. Sa sandali ng kanyang papalapit, direktang sumuntok si Austin sa ulo ni Manuel Bennett. Ngunit, nang papasok na ang suntok ni Austin, biglang nawala ang figure ni Manuel Bennett. Tumama ang suntok niya sa hangin, na nagdulot ng sunod-sunod na sonic boom sa hangin. Nang biglang nabigla si Austin. Mamatay. Isang sigaw ang nagmula sa itaas sa langit. Sabay-sabay na tumingin sa langit si Austin at lahat ng taong naruroon. Nang walang sinumang nakapansin, si Manuel Bennett ay inilunsad ang kanyang sarili sa kalangitan, at sa sandaling ito ay dumagundong siya ng suntok kay Austin sa entablado ng labanan. Gusto mo? Si Austin ay umungal sa galit, ibinaba ang kanyang kamao, inipon ang lahat ng kanyang lakas, at sinalubong ito ng ulo. Sa isang iglap. Boom! Ang suntok ni Manuel Bennett, na nahulog mula sa langit, ay bumangga ng malakas sa inihagis ni Austin, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Akala ni Austin ay makakayanan niya ang suntok ni Manuel Bennett. Ngunit sa sandaling nagsalubong ang kanilang mga kamao, alam niyang mali siya. Crack, crack, crack. Sinamahan ng isang serye ng malulutong na breaking sounds. Mula sa kanyang kamao pababa sa kanyang pulso, at pagkatapos ay sa kanyang braso, ang kanyang buong kanang bahagi ay agad na nabasag sa suntok na ito, na naging isang madugong gulo. Matapos basagin ang kanang braso ni Austin, ang suntok na ito ay tumama sa kanyang ulo. Isang huling sigaw ang pinakawala ni Austin, nahati ang kanyang ulo at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang napakalaking katawan ay mahigpit na bumagsak sa lupa. Sa sandaling siya ay nahulog, Austin iginuhit ang kanyang huling hininga. Si Manuel Bennett ay tuloy-tuloy na lumapag sa entablado ng labanan, at sa isang sipa ay pinaalis si Austin sa entablado. Susunod. Muling tumahimik ang buong boxing venue, tanging ang nangingibabaw na boses ni Manuel Bennett ang umalangaw-ngaw sa buong venue. Hindi man lang tumagal ng ilang segundo. Nagsimulang maghiyawan ang buong audience. Magaling, magaling. Pinatay niya si Barrett sa unang suntok, at si Austin sa pangalawa. Ang kapangyarihan ng batang ito ay hindi mapaniwalaan. Saang lupalop ng lupa nakita ni Mr. Galindo ang halimaw na ito. Ang mga mata ng madla ay nakadikit kay Manuel Bennett, nagsisigawan at nagsisigawan, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at paghanga. Sa loob ng box 10. Tuwang-tuwang tumayo sina Galindo at Sheridan Jenkins, namumula ang kanilang mga mukha at nanginginig ang kanilang mga katawan. Tuwang-tuwang bulalas ni Sheridan Jenkins, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas si Mr. Bennett, siguradong mananalo kami sa laban na ito. Malakas na tumanggaw si Galindo, kumikinang ang mga mata. Sa loob ng VIP Room 3. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Bakit hindi kayang patayin ni Barrett at Austin ang batang ito kahit nakainom na ng pampalakas na potion? Galit na galit si Zaxi na muntik na siyang mawala.
Ang kanyang mga tauhan ay tumayo sa isang tabi, nanginginig, hindi ng ahas na magsalita. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett, na nakatayo sa entablado ng labanan, ay tumingin kay Nelson, na nagsasabing, "Bueno, hindi ka ba maglalakas loob na umakyat sa entablado? Kung natatakot ka, pumayag ka, baka iligtas mo ang buhay mo. Anak, huwag kang masyadong mayabang, papatayin kita." Galit na umungol si Nelson at pagkatapos uminom ng pampalakas na potion, tumakbo siya patungo sa battle stage. Habang papalapit siya sa stage, mabangis niyang tinapakan ng lupa, naghahanda na tumalon sa entablado. "Masyado kang mahina, huwag mong isipin ang pag-step up dito, hindi ka qualified." Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett. Pagkatapos ay sa isang flash ng kanyang figure, naabot niya ang gilid ng entablado, at sa isang direktang suntok, hinampas niya si Nelson. "Ikaw." Lumiit ang mga mag-aaral ni Nelson at tuluyan na siyang napatulala. Ano ang gustong gawin ng batang ito? Ibig ba niyang ipagkait sa akin ang pagkakataong makatungtong sa entablado? Sa oras na natauhan siya, lumipad na sa kanya ang kamao ni Manuel Bennett. Walang lakas ng loob na mag-alinlangan, itinaas niya ang kanyang mga braso sa himpapawid upang harangan. Sa isang iglap, boom! Malakas ang suntok ni Manuel Bennett sa kanyang mga braso. Basag. Masyadong nakakatakot ang suntok na ito, diretsyo nitong nabali ang kanyang dalawang braso, saka mabigat na damapo sa kanyang dibdib. Ah! Si Nelson ay nagpakawala ng isang matinis na hiyaw ng lubos na paghihirap, ang kanyang napakalaking katawan ay tinatangay pabalik na parang sandbag, lumilipad ng higit sa 50 metro bago hamampas sa isang pader ng venue ng boxing. Sa oras na siya ay dumausdad sa lupa, ang kanyang katawan ay baluktot na wala sa hugis, at siya ay ganap na patay. Tatlong suntok. Tatlong suntok lang ang kinailangan ni Manuel Bennett para mapatay sina Barrett, Austin, at Nelson.